The views and opinions expressed by the host and guests are solely their own and do not necessarily reflect the views, policies, or positions of this television station, its management, or its affiliated network. The station and its affiliates assume no responsibility or liability for the opinions expressed or the content discussed during this program. Viewer discretion is advised. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay at ngayon naman po ay pag-uusapan naman natin ang Magna Carta. Siyempre kasama pa rin po natin ang ating special guest, ang ating pong presidente ng Liga ng mga Barangay ng Pilipinas, Miss Jessica D. Yes, Magandang Kap. araw, Kagawad Marie. Hello po, welcome po sa Barangay tayo. Welcome, Gags Marie. Alam niyo, napakaganda po ng segment na to mga kabarangay kasi every time na lang po na pinag-uusapan natin at may mga arising latest issues, ay pinag-uusapan talaga yung Magna Carta na yan. Talagang, but this time around, nasa tamang tao tayo ngayon, Kap. Yes. Kasi siya ang isa sa mga sangkap na kakailanganin natin pagdating po sa pagpupush through ng Totoo. Magna Carta. Totoo yun, Gags Marie. Actually, yung Magna Carta for Barangay, pinupush po natin. Pero kung wala po nitong nasa tabi ko po, wala pong tao na katulad po ni Presidente Jessica, may hirapan po tayo mag-push. So, buti na lamang po, nandito si Madam Pres para at least masagot niya, ma-expound niya yung kung ano yung wisdom nung kanilang ginagawa pagdating sa Magna Carta. So, take it away, Yes, Kap Marie. in addition, Kap, no, iba rin talaga pag merong nag-i-initiate. So, Yes. the initiative itself, mga kabarangay, ay malaking bagay po. Lalo na pagdating sa pagsusulong po ng ganitong klaseng batas, which is Magna Carta, because this is already laid on the table for the past 2 decades, kung hindi po ako nagkakamali. Kaya naman simulan na po natin for our first question po kay Press Jessica D. Press question lang po is that ano ang halaga ng Magna Carta sa ating mga barangays at bakit kinakailangan po natin itong isulong? Alam nyo, I cannot emphasize enough kung gaano ka-importante itong bill na ito na ilalobby po natin, yung Magna Carta for Barangay Officials. Kasi majority of our barangay officials in our country, hindi po nila natatanggap yung karapat-dapat, commensurate sa trabaho na ginagawa po nila. Lalong-lalo na yung mga mahihirap po natin mga barangay at maliliit na NPA na mga barangay. At the same time, with the nature of our work, yung mga barangay officials po natin sa ating bansa, sobrang high risk in terms of health, safety, at lahat-lahat. Kasi kumbaga ang mga barangay officials natin, frontliners sa lahat ng bagay. No? Pagdating sa trahedya, pagdating sa calamity, pagdating sa pandemya, lahat. Lahat po yan, barangay officials po natin ang humaharap dyan. Kaya po importante na isulong po natin ang Magna Carta for barangay officials in terms of professionalizing the work that they do at pagbibigay din ng benepisyo na kinakailangan din na basic benefits na kinakailangan ng isang taong nagtatrabaho. You know, kasi unlike a regular person na nagtatrabaho, sila ay nakakatanggap ng sweldo, di po ba, nakakatanggap ng benepisyo. Ang mga barangay officials, hindi nga po regular ang kanilang oras ng pagtatrabaho. They go beyond government office hours, di ba? 24/7. Dapat handa kang magtrabaho 24/7 bilang barangay officials. So, given that situation and given na ikaw ang sagutin ng lahat ng problema ng isang barangay, talagang karapat-dapat talaga na meron din silang proteksyon, may benepisyo. Actually, sorry. Okay. Go ahead. Okay. Bilang kapitan, no? Kasi ramdam namin kaming dalawa ni Press Jessica,
ramdam namin yung hirap ng mga tao na nasa under our offices or our office. Hindi lang yung mga kagawad, hindi lang yung mga lupon, In the barangay work. pati barangay health workers, pati yung Tanod. tanods, pati yung magwawalis, yung lalo na kapag nahaluan ng politika, Madam Pres, na nawawala tuloy yung isang tanod, aalis tuloy yung isang magwawalis, yung lalo na ngayon, uso yung nagbubungkal ng kanal, tapos dahil lamang napalitan yung kapitan, mawawala ng trabaho, saan nakakakuha ng trabaho to kung hindi sa barangay? Apo. So yun yung mga naiisip na mga tao, na mga empleyado ng barangay, na katulad naming mga kapitan, katulad ni ni Kags Marina, naging barangay kagawad din, naramdaman niya rin yung ganong klase na hinaing ng mga kagawad, ng mga lahat ng barangay officials. Buti na lang, press, nandiyan kayo para i-lobby ito sa Congress. Actually, alam nyo, nung pinag-aaralan po namin tong legislation na to, daan-daan naman po ang hinahain na bills na tungkol sa Magna Carta for barangay officials in every single Congress. Kung makikita nyo, hindi po yan nawawala. In every Congress, napakarami po. I think more than 100 each time. Ngayon pa lang, we're talking about August, may git 70 na final na bill sa House of Representatives. In the Senate, we have about 12 or over 12 or something like this. So, which means, even yung mga mambabatas natin, nakikita rin nila yung pangangailangan para dito. But, hindi talaga umuusad yung batas na, umuusad itong bill na ito in every single Congress. Yun nga po, nakakalungkot lang, no, Kap. I'll just go by my words na medyo straightforward po. Kasi etong Magna Carta po talaga, I think for me and as an experienced kagawad din, most of the time, especially when the election comes around, nagiging lobby siya, nagiging political advocacy siya. Problem is, when it comes to, yun nga, binanggit ng ating presidente na yung implementation at yung pagsisimula, kasi we only have the first step. Pero nakakatuwa ngayon na nakikita natin na ang Liga ng mga Barangay is very active in Yun. taking their action, na we really wanted to pass this bill. Actually, idadagdag ko lang po, Pres, yung BHW na lamang po na Magna Carta. Nakakalungkot lamang dahil hindi po ito na-realize. Yes, yes. Hindi ito na isabatas. Although, pareho silang may version. Yes. Problem is, yun yung kinakatakot namin sa mga barangays na nagpo-push through for Magna Carta for barangays. Kasi baka maging another version na naman po ito ng BHW. Yes, which is why nung pinag-aaralan po natin tong mga bills, bakit po ba hindi umuusad? Actually, alam nyo, ang pinakamalayo lang niya nararating is committee level. Yeah. Hindi na po siya umuusad after that. And I think I know why. Bakit po? At the end of all of it, it all boils down to budget. Budget. If you compute, we are talking about 42,000 barangays times how many people? Times Yeah. 10 na lang kamo, that's almost 500,000 people. Multiply mo yun, you need trillions in a Yes. year. So, if you do the math, syempre, may, ang daming pangangailangan ng bansa natin, no? Ang daming problema. So, magdadagdag ka pa ng itong hahain mo na problemang to na ganito kalaking halaga ang kakailanganin. So, kaya talagang hindi siya usad. So, now, we have to think of alternatives. We have to think of what else we can do para naman tulungan din natin yung national government na Meron akong suggestion lang. Yes. Alisin niyo yung kinikita ng mga kontratista sa DPWH. Trillions din yun eh. Lipat niyo sa barangay. Naku po. And not only that, mapagbiro po talaga si Kat. Pero jokes are half meant. Anyway, not only that, ma'am, if I may suggest also, I think pagdating kasi sa budget, talagang malaking usapin po yan at mabigat. Pero kasi, naniniwala po ako sa tamang coordination with the local governments of those barangays na sa ilalim po sila. Siguro
step by step, little by little, kahit man lang maramdaman nila na may konting pagtingin din po yung ating lokal na pamahalaan pagdating po sa mga barangays. Kasi I felt like para po sa mga kapwa natin, mga kabarangay, na we are taken for granted. Totoo naman. Actually, ma'am, gumawa nga ako ng matrix na pinag-aralan din namin to ng barangay, ng aking barangay. Kung sino yung mga nag-file, kung ano yung mga final nila, tapos kung ano yung mga, kaya tinitingnan ko ngayon What's yung common matrix. among them? Yes. Tapos kung ano yung para sa akin, sa sarili kong mundo, sa maliit kong mundo, ano yung pwedeng compensation dun sa mga yun. Yung sinabi ni Kags Marie, kahit pa konti-konti, at least nagkakaroon. Yes, yes, yes. At may inaasahan, malaking bagay na po sa inyong tulong. Alam mo, actually, di ba, well, of course, magaganda pakinggan yung mga bills na hinain nila, to professionalize the work, gawin siyang, may mga SG level pa nga silang recommendation Pero at the end of the day, if iisipin mo rin siya, kakayanin ba nung barangay? Yung NTA mo, kakayanin bang magpasweldo sa'yo ng certain SG level? Kahit nga SG level 1, hindi pa kaya. Hindi Paano kaya. pa kaya yung... Kasi we're talking about, halimbawa isang barangay ng NTA 1.5 million. So nasa mga kamo na lang, let's say 60,000 a month or something like this, yung papaghahatian yung lahat. Parang imposible, di ba? We're talking about that little of an amount. So, ang aim natin ngayon really is to, kasi this is we have to begin somewhere And kailangan ang goal natin hindi lang mapag-usapan itong Magna Carta. Ang goal natin is maipasa itong batas na ito. So how are we going to do that? We have to be a little bit realistic dun sa goal natin. So kahit yung benefits, ako yun ang hinahabol ko, kahit man lang benepisyo, maibigay Yes. natin. Isipin mo mga barangay officials, magtatrabaho ka magsiservisyo ka sa barangay mo, dekada-dekada. May iba tayong barangay officials, 40 years. Yes, 40 yes, years sa yes. barangay. Pagkatapos ng 40 years, walang makukuha. Kahit wala man kahit loyalty, Wala. certificate, wala. Nothing. So parang ganun-ganun na lang. Buong buhay mo, nag-retire ka na doon, but you get nothing. No social security. So, yan, social security. Pag-ibig na lang, kama na lang. So, ang housing program ng government, kahit mismo nagtatrabaho ka for the government, ikaw mismo, you cannot even experience the housing program of your own government dahil wala kang pag-ibig. Yes. So, yan ang isa. Ano pa? Pag ikaw, barangay official, kaharap mo lahat ng possible na pwedeng maging health hazard, sakit sa panahon ng baha. Mga barangay officials natin, pwede magkaroon ng leptospirosis. And I'm sure some of them nakakaroon talaga ng leptospirosis dahil sa pagre-rescue sa baha. Ano pa, pandemya, ang daming barangay officials na nagka-COVID. Yung ganun kasi, habang lahat nakalock sa bahay, ang barangay officials nasa labas, di ba? Wala ka namang choice. Totoo Kasi yun. that's your duty. So yun, wala tayong health insurance. Walang PhilHealth. At yung huli pa dyan is yung mismo na lang pong life insurance. Alam niyo po, I cannot emphasize this enough. The very, very basic life insurance, wala po ang mga barangay officials po natin halos. There is a law, I think it's RA 6942 or something like this. It's a GSIS na law na kung saan ang mga namamatay na barangay official ay makakatanggap ng 20,000 pesos na death assistance and burial assistance na 2,000 pesos para sa mga beneficiaries nila, mga pamilya nila. And this law was made in 1990. That's 35 years ago. Ang 20 mil noon at ang 2,000 noon, iba na po ang Iba na. halaga niyan ngayon. So hindi na na-revisit yung batas at hanggang ngayon, yun pa rin ang natatanggap ng mga barangay, mga pamilya ng mga namamatay na barangay officials at idagdag pa po natin dito yung mga pinapatay na barangay officials. In fact, I brought here the data because I wanted to share it with you Yeah. because this is also one of nung pag-upo ko bilang Liga President, isa to sa mga na-alarm po talaga ako. Alarming cases. Yes, when I learned of a few cases
nag-investigate na ako. And when the more I investigated, the more ko na-realize, ang dami palang mga barangay officials na pinapatay. And ang dami that end up in death. Most of them end up in death. I-run through ko nila. I know we're limited in time, but 2022, for example, we had 83 attacks on barangay officials. 73 of them patay. 2023, 76, 64 namatay. 2024, 52, 44 dyan ang patay. That's the highest among them na fatal talaga. And then this year alone, August pa lang tayo, we've had 21 attacks already on barangay officials. At kadalasan po to, 90% of them, they're gunned down by mga riding in tandem. So ganun po ang method ng pagpatay. And when I visited some of these families, and I'm not just talking about Mindanao, I'm talking about also Luzon, Visayas, lahat po, buong bansa. Sa babalita naman. Yes. Hindi lang po ito, iniisip natin, Mindanao lang. No, it happens even in Luzon, it happens in Visayas. Totoo po Nung yun. binisita ko po yung ibang mga pamilya dito, ang masaklap pa po dito, kadalasan po sa lahat ng yan, wala pong hustisya. Hindi po nakukulong yung gumawa. Maybe 95% of all of these cases, wala pong hustisya. So at the end of all of it, yung mismong insurance lang na yun, bilang ikaw ay naninilbihan sa ating bayan, sa ating bansa, kahit man lang yung buhay mo, di ba? Mabigyan man lang ng ng kahit Justifiable konting- compensation. You know, para sa pamilyang iiwan mo, out of the service that you're doing, risking your life for the country. So yun. So kaya talaga natin nilalaban itong Magna Carta. Sige, ma'am. At katulong mo po ang sa barangay tayo with Kags Butch, SK Mai, and Kags Marie, and myself. Gustong-gusto namin maipasa kasi talaga yan. Opo. Baka pwede pong with all humility makapag-request sa inyo na talagang ilaban nyo na ilaban sa amin. Bilang kayo po ang representante namin. Yes. Yun nga pala, no, nagkaroon ako ng tanong ko na. Last question. Sige, ikaw muna. Hindi, ikaw po. Kayo po ba ay isang congresswoman dahil kayo ang presidente namin? Yung gusto ko malaman yun, at least marinig ng mga kasi meron kaming notion na ganon. No, wala po tayong kahit anong personality sa Congress. I'm just a national president. I'm just a representative of all the barangay officials, pero wala po tayong personality in terms of sa Congress. Lagi lang po tayong nandun dahil lagi tayong naglalobby nito precisely ng ating mga panukala para sa barangay. Kaya mukha na rin congressman. It only proves napakasipag niya. Napakasipag niya. Alam mo, may hanging question tayo Sige, mga sige. kabarangay. Pero puputulin po muna natin dahil sa pagbabalik na sa barangay tayo, mas marami pa po kaming questions na gusto rin pong itanong. Additional yun actually, Kap eh. Ang question na yan is, sana no, pagdating ng panahon, ma-revisit rin po ng ating kongreso na dapat ang boses ng mga kabataan, which is the SK, yung ating pong SK National Federation President ay magkaroon ng seat sa Congress. And syempre, pati rin sa Liga ng mga Barangay. Sana magkaroon din po ng seat for the Congress. Kasi nga may mga party list nga eh, di ba? So, Tama. yun mga kabarangay, sa pagbabalik po, nandito po ang Sa Sa Barangay, barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay